Noong unang araw namin ni Trina, sinabi ko sa kanya na ayos lang sa akin kung maghanap siya ng ibang excitement sa labas, basta't huwag niya lang itong dadalhin sa harap ko. Kung hindi, tuluyan akong mawawala. Kaya kahit nagkagusto siya sa social media personality na kinontrata ng kumpanya nila, gumawa pa rin siya ng sariling pamilya sa labas. Ibinigay niya lahat ng gusto ng lalaki, pero ang tanging bawal ay ipakita ito sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, sumuway ang lalaki. Dahil sa pagpapalayaw ni Trina, nagpadala siya sa akin ng 72 intimate photos, iba't iba ang anggulo, iba't iba ang sitwasyon. Tapos may mensahe pa na, kaya ba iyan ni Jake sa'yo? Sabi ko na nga ba't mahina ang katawan mo eh. Ang mga gawaing nangangailangan ng lakas, ako na lang ang gagawa para sa'yo. Sa puntong iyon ko lang napagtanto na ang babaeng minahal ako noon ng sobra, nagbigay nga ng pagmamahal, pero sa iba naman ang katawan. Tinitigan ko ang mga litrato, umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Pagkagising ko kinabukasan, pumunta ako sa isang organisasyon. Sir Jake, ito po yung fake death service na inorder niyo sa amin. Ang itinakdang araw ng kamatayan ay sa loob ng 2 linggo, sa araw ng kasal. Ang paraan ng pagkamatay ay pagtalon sa dagat. Ikaw po ang magpapanggap na patay. Pakisuyo po na kumpirmahin at pirmahan dito. Tumango ako at agad na pinirmahan ang dokumento. Sa mataong kalye, nag-isa akong naglalakad pa uwi. Tumingala ako at nakita ko sa malaking screen ng isang gusali ang paulit-ulit na video ng pagtatapat sa akin ni Trina. Isang napakagandang eksena na nagpaiyak sa 2 babae sa tabi ko, nagyakapan sila at nainggit. Yumuko ako para itago ang mapait kong ngiti. Lahat sila inggit sa pagmamahalan namin ni Trina. Lahat sila sinasabing baliw na baliw si Trina sa akin. Kaya walang makakapaniwalang kayang itago ng isang babaeng tulad niya ang panlalandi sa isang social media personality sa loob ng 3 taon. Noong mga gabing sinasabi niyang may trabaho siya sa kumpanya, ang totoo pala ay nakikipaglampungan siya sa lalaking iyon. Parang sinaksak ng matalim na kutsilyo ang puso ko, dumugo, nagkapira-piraso. Noong tinitingnan ko yung mga litratong hindi ko matanggap, naalala ko noong 15 taong gulang ako, naghiwalay ang mga magulang ko at nag-away pa kung sino ang aalaga sa akin. Si Trina ang pumasok sa eksena, hinawakan ang kamay ko at sinabing, kung ayaw nila sa'yo, sa akin ka na lang. Simula noon, si Trina lang ang binigyan niya ng buong puso. Umiyak siya habang hinahalikan ako, nagmamakaawa na mahalin ko siya habang buhay, na huwag ko siyang iwan. Sabi niya mababaliw siya kapag iniwan ko siya. Pero siya pala ang unang nangloko. Kung ganito rin lang, magpapakatanda na lang ako para makatakas, magpapalit ng pangalan at tuluyang mawawala sa mundo niya para hindi niya ako mahanap. Nang akmang aalis na ako, biglang huminto ang isang may batch sa harap ko. Isang payat na figura ang bumaba at tumakbo papunta sa akin. Jake, di ba pinagbilinan kitang maghintay sa bahay? Hintayin mo ako matapos ang trabaho ko para sabay tayong mag-fitting ng wedding gown. Bakit ka nag-isang nagpunta dito? Sabi ni Trina habang hawak ang kamay ko. Ang lamig ng kamay mo. Hindi ka pa nag-jacket, gusto mong magkasakit at mag-alala ako. Hindi ako sumagot, yumuko lang ako at tahimik siyang tinitigan. Ang pagmamahal sa mga mata niya ay hindi peke. At dahil dito, lalo kong hindi maintindihan kung paano kayang magmahal ng 2 tao ng sabay. Nang akmang papasakayin na ako ni Trina sa kotse, narinig ng 2 babae sa tapat namin ang ingay at agad na tumingin sa amin. Nang makita nila kami, biglang kumislap ang mga mata nila. Kinikilig silang lumapit sa amin, pulang-pula ang mukha, hi, hello. Kayo po ba si Jake at Trina? Fan po kami ng couple nyo. Pwede po bang magpa-picture? Ayokong bigin sila. Matapos mag-isip, tumango ako. Pagkatapos nilang magpaalam, pumayag ako. Pumagit na ang 2 babae sa amin, tumingin sa kamera. Ayaw magpa-picture ni Trina, pero masunurin pa rin niyang niyakap ang braso ko at sumabay sa pagtingin sa kamera. Pagkatapos ng picture taking, paulit-ulit na nagpasalamat ang 2 babae sa amin. Umaasa silang magtatagal kami habang buhay at magiging masaya sa aming pag-aasawa. Tumingala ako kay Trina sa tabi ko. Nagtama ang mga mata namin at ngumiti siya sa akin ng may pagmamahal. Parang sumasang-ayon din siya sa sinabi ng 2 babae. Ako lang ang nakakaalam na hindi kami magtatagal. Tumingin ako kay Trina. May tinitignan siya sa cellphone niya,
Kitang-kita sa mata niya ang saya. Ganitong ekspresyon lang ang nakikita ko sa litrato nila ng lalaki na yon sa kama. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, agad niyang itinago ang cellphone niya at lumapit sa akin, may halong pag-aalala sa mukha. Jake, sorry. Biglang nagkaroon ng emergency sa kumpanya, kailangan kong asikasuhin. Hinintay ka ng driver dito, ipapahatid na lang kita pauwi sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yon, nagmamadali siyang sumakay sa ibang kotse. Iniwan niya akong mag-isa. Binawi ko ang tingin ko, sumakay sa kotse at umuwi. Pagbukas ko ng cellphone ko, agad na nag-pop up ang message ni Alex. Screenshot ng chat nila. Pinatay ko ang screen, ipinikit ang mga mata ko at pilit na pinigilan ang sakit sa puso ko. Akala ko nasanay na ako sa ganitong mga litrato, manhid na ako, pero hindi ko pa rin mapigilan ang sakit. Kumalat sa buong katawan ko, tumagos hanggang sa buto. Sa huli, napilitan akong ipikit ang mga mata ko at patayin ang cellphone ko. Gabi na, nakaupo ako sa gilid ng kama at nakatulog. Ang cellphone ko sa tabi ko ay nag-vibrate kada oras hanggang sa paggising ko kinabukasan. Binuksan ko ang cellphone ko at nakita kong kada oras, nagpadala si Alex ng litrato. Lahat ng litrato ay mga gamit ng kondom. Kagabi, minahal ko siya buong gabi. Sinubukan ko ang lahat ng posisyon. Hindi ko siya pinababa ng kama. Ganito ba siya sayo? Hindi ako kumilos, paulit-ulit kong tinitignan ang mga litrato, binabasa ang mga mensahe. Nang makauwi si Trina, nakita niya akong nakahiga sa kama, pulang-pula ang mata, puti na ang mga kamay dahil sa pagkakahawak sa cellphone. Biglang kumabog ang dibdib niya. Nagmamadali siyang lumapit sa akin, nag-aalala ang boses. Jake, anong nangyari sa'yo? Bumalik ako sa realidad, tiningnan ko siya at mumiti ng bahagya. Pero hindi pa rin maitago ng ngiti ko ang lungkot sa mga mata ko. Wala. Nanood lang ako ng nakakaantig na litrato. Hinaplos ni Trina ang mukha ko at sinabing, Jake, kasalanan ko kahapon na iniwan kitang mag-isa sa kalye. Para makabawi ako, sasamahan kitang mag-auction. Kung anong gusto mo, bibilhin ko. Hindi ako sumagot pero parang pumayag na ako. Inakbayan niya ako palabas ng kwarto at siya mismo ang pumili ng damit, kurbata, at sapatos na susuotin ko. Sa auction, para mapasaya ako, nagwalda si Trina at binili lahat ng treasures, kahit hindi ako interesado. Sa pangalawang bahagi ng auction, biglang bumukas ang malaking pinto. Isang lalaking nakasuot ng asul na coat ang pumasok. Sa sumunod na segundo, naramdaman kong nanigas ang katawan ni Trina sa tabi ko. Tumingala ako at nakita ko na si Alex na pala. Diretso siyang umupo sa tabi ni Trina. Lahat ng tao sa loob ay nagulat, nagsimulang maghula kung sino si Alex. Bakit kaya ang social media personality na ito ay umupo sa tabi ni Trina? Hindi ba siya natatakot na magalit si Trina at ipasara siya? Huwag kang maingay, may malaking tao sa likod niya. Binalak ko sanang bawiin ang tingin ko nang makita ko si Alex na walang pag-aalinlangan na hinawakan ang kamay ni Trina. Biglang nanigas ang kamay ni Trina at parang gusto niya itong bawiin, pero tumawa si Alex at hinawakan itong mahigpit. Sa pangalawang bahagi ng auction, hindi ako mapakali. Pagkatapos ng auction, tahimik na binawi ni Trina ang kamay niya at hinalikan ako sa gilid. Hintayin mo ako dito. Kukunin ko lang yung relo para sa'yo. Tiningnan ko siyang tumayo at umalis. Tumayo rin si Alex at tiningnan ako ng may kahulugan. Nang umalis na lahat ng tao, binitawan ko ang kamay ko. Humuhugot ang mga kuko ko ng dugo, pero hindi ako nakakaramdam ng sakit. Tumayo ako at lumabas. Sa hindi nakapatay na cellphone ko, may mensahe. Sa parking lot. Siguro dahil umalis na ang mga bisita, walang tao sa parking lot. Isang may batch lang ang nandoon. Kapag may lumalapit dito, pinapaalis na niya ang driver. Kaya mamayang gabi magla-live ako kasama ang mommy ng baby para ibahagi sa mga fans ang magandang balita, sabi ni Alex sa live stream. Kung masaya rin kayo para sa amin, pwede kayong dumalo sa live stream namin. Napakalamig. Napakabigat. Kumilos ang naninigas kong daliri. Nag-init ang cellphone ko. Nang buksan ko ang live stream ni Alex, agad kong pinindot ang record. Nakasuot ng maternity dress si Trina at may ngiti sa kanyang mukha habang nagbabahagi ng kanyang balita. Hawak ni Alex ang ultrasound. Puro pagbati ang comment section.
Biglang may lumitaw na maliit na kamay sa tabi ni Alex. Kilalang-kilala ko ang kamay na iyon. Hinawakan ko iyon. Hinalikan ko iyon. Nagsuot siya ng singsing doon. Ngayon, hinihimas niya ang kanyang tiyan. Sige na, babe. Magpahinga ka na. Kailangan din magpahinga ni baby, sabi ni Trina kay Alex. Ang lambing. Ang tamis. Puro ipakita si ate, ang comment section. Maya-maya may nag-comment, parang boses ni Trina. Mabilis na nalibing ang comment na iyon. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Trina. Hindi pwede ipakita ang ate niyo. Private person siya. Sana maintindihan niyo, sabi ni Alex. Maraming humingi ng istorya kung paano sila nagkakilala ni ate. Tumikim si Alex at tumingin kay Trina. Ang ate niyo. Sobrang mahal niya ako. Noong high school, sinuratan niya ako. Kinabahan siya. Buong araw niyang pinaghandaan. Nagpraktis pa siya ng ilang beses, sabi ni Alex. Ako pa ang unang humawak sa sulat niya. Napakasakit. Di ko alam. Naghahanda ng mag-end si Alex pero ayaw ng mga fans. Tumingin si Alex kay Trina. Hindi kasi gusto na masyado akong ma-expose. May hinihintay na kaming moment, sabi ni Alex. Naintindihan agad ng mga fans at nagbiro na gusto nila sumali. Tumawa si Alex at tinakpan ang kanyang bibig. Ayoko turuan ang mga bata. May nag-comment, patayin niyo na lang ang camera pero wag ang mic. Nagpaalam na si Alex. Pinatay ni Trina ang camera. Nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko. Nanginginig. Nakakabingi ang katahimikan. Nag-usap. Dumikit. Nangalmot. Hindi na ako makahinga, babedi. Hindi ko na kayang pakinggan. Pinatay ko ang cellphone ko. Tumingin ako sa kisam. Aalis na ako. Lumipas ang ilang araw. Hindi umuwi si Trina sa amin. Alam ko kung saan siya. Nang malapit na ang kaarawan ko, umuwi si Trina. Naghanda siya ng malaking party. Nang pababa na ako, nakita ko si Trina. Tinitigan niya ako. Sobrang kalmado. Masyadong kalmado. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Trina. Masaya ako dati. Ngayon, mukha akong patay. Maputla. Matamlay. Niyakap niya ako pero umiwas ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako maayos. Baka mahawa ka, sabi ko. Hindi ko nakita kung paano siya natigilan. Umalis ako. Buong gabi hindi ako kumibo. Tahimik kong pinanood si Trina. Sa huli, binigay na niya ang regalo niya. Isang mamahaling relo mula sa Europa. Sa lahat ng regalo niya, ito ang pinakamahal. Tumingin lang ako. Hindi ko ito tinanggap. Nagpaalam si Trina dahil masama ang pakiramdam ko. Hahatid na niya sana ako pero tumawag ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa akin. Baby, may trabaho pa ako. Magpahinga ka na. Babalikan kita, sabi niya. Tumango ako. Umuwi na siya. Pagkaalis niya, nakatanggap ako ng mensahe. May surprise ako sa'yo mamaya, text ni Alex. Nag-isip ako. Sa huli, sinabi ko sa driver na bumalik. Sinundan namin si Trina. Nakita ko ang kotse ni Trina sa tapat ng bahay ni Alex. Hindi niya pa natatanggal ang kanyang seatbelt, tumakbo na siya sa loob. Sinundan ko siya. Bukas ang pinto. Tumingala ako at nanigas. Nandoon ang kaarawan. Wala akong imik. Hindi ako gumalaw. Puro kaibigan ni Trina ang nandoon. Nandun rin ang mga magulang niya. Nakatayo lang ako. Nakita ko si Trina na nagsuot ng katulad na relo na suot ni Alex. Nagbiro ang kaibigan. Ang sweet ni Alex. Tumingin ng masama si Trina. Isa lang ang boyfriend ko, sabi niya. Si Jake. Joke lang, sabi nila. Alam namin na kalahating taon na ang nakalipas nang ipakilala mo siya sa amin. Pumunta ang mommy ni Trina. Binigyan niya si Alex ng isang family heirloom. Hindi bale kung nagtatago ka. Kapag lumabas ang apo ko, pamilya ka na rin namin, sabi ng mommy ni Trina. Hindi ko na kaya. Iniwan ko sila. Alam na pala nila.
Tumulong silang magsinungaling sa akin. Ako lang ang hindi nakakaalam. Umupo ako sa kalsada. Walang tumulong sa akin. Pagkatapos ng malakas na ulan, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Nagdilim ang paningin ko. Sa bahay namin, nagalit si Trina. 3 araw na siyang nilalagnat. Bakit di bumababa ang lagnat niya? Anong klaseng doktor kayo? Sigaw ni Trina. Walang sumagot. Sa huli, pinalayas niya silang lahat. Umupo siya sa tabi ko. Baby, gumaling ka na, sabi niya. Hindi ako gumalaw. Sa wakas, gumaling ako at nagising. Sobrang hina. Tuyo ang lalamunan. Sinubukan kong magsalita. May narinig akong ingay. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpakita sa kanya, sigaw ni Trina. Gusto kong makita ng baby natin ang kanyang daddy, sabi ni Alex. May sorpresa rin ako sa'yo. Narinig ko ang kanyang hininga. Bakit ka nakaganyan? Hindi mo ba gusto to? Narinig ko ang kanyang pagtanggi. Hindi ko na kaya. Tatakpan ko na sana ang aking tainga nang biglang bumukas ang pinto. Malamig sa labas. Pasok tayo, sabi ni Alex. Nanlaki ang aking mata. Nakita ko sa bintana. Sa dilim. May 2 tao na nakahiga sa sofa. Humahalik. Nagmamahalan. Malakas ang ulan. Ramdam ko. Gumaling ako. Mas lalo akong humina. Nawalan ako ng gana. Balot ako ng kumot. Nakaupo lang ako. Nanigas. Nakatingin sa bintana. Hindi ako mapakali kay Trina. Hindi siya mapalagay. Halos hindi ako kumakain. Pinilit niya ako. Hindi ako umiimik. Puro nilutong lugaw. Hindi ko siya pinansin. Kinabukasan, ikakasal na kami. Ganun pa rin ako. Hindi mapalagay si Trina. Lumapit siya sa akin. Lumuhod. Jake, kumain ka naman. Natatakot ako. Kapag may nangyari sa'yo, sabi niya. Tumingin ako sa kanya. Samahan mo akong pumunta sa dagat, sabi ko. Nagulat siya. Hindi ka ba takot sa tubig? Kaya hindi mo gusto ang dagat, di ba? Gusto ko nang magpahinga. Hindi kumibo si Trina. Ipinahanda niya ang kotse. Sa daan, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ako umiimik. Biglang umiti si Trina. Inalala ang aming masayang alaala. Naalala pa rin niya ang aking mga alaala. Nang dumating kami, tumingin siya sa akin ng may pagmamahal. Mahal kita habang buhay, sabi niya. Umiti ako. Kaya ko rin. Magkahawak kamay kami. Tahimik kaming nakatingin sa dagat. Biglang tumunog ang cellphone ni Trina. Pinatay niya. Tumawag ulit ito. Tumingin siya sa akin. Umalis siya para sumagot. Nakita ko ang mensahe ni Alex. Jake, kahit magpakasal kayo, isang tawag ko lang, pupunta siya sa akin, text ni Alex. Kung matalino ka, aalis ka na. Pagkatapos, bumalik si Trina sa akin. Baby, may trabaho ako, sabi niya. Trina, naalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung hindi mo na ako mahal? Hindi kita pipilitin. Pero kung magsisinungaling ka, aalis ako habang buhay, sabi ko. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Hindi siya kumibo. Trina, sobrang mahal kita. Bakit ako magsisinungaling sa'yo, sabi niya. Nawala na ang lahat. Huling sandali na. Tumawa ako. May trabaho ka, di ba? Aalis ka na, sabi ko. Tumingin si Trina. Natakot siya. Hindi niya gustong umalis. Pero naalala niya ang tawag. Hinawakan niya ang kanyang cellphone. Jake, magpahinga ka muna. Babalikan kita mamaya. Kita na lang tayo sa kasal, sabi niya. Umalis siya. Nakita kong may kotseng dumating. Sir Jake, andito na ang lahat. P. Sa sandaling iyon, natigilan ang puso niya at agad na napaiwas ng tingin. Sa venue ng kasal, nakapalibot ang mga rosas na asul na gusto ko at mga orkidyas na asul. Sa tabi ng kilalang pianista ay nagpapatugtog ng musika na gusto ko.
Ang mga bisita at reporter ay naghihintay. Ang lahat ay perpekto. Si Jake na lang ang kulang. Lumipas ang oras pero hindi pa rin bumubukas ang pinto. Nagsimula nang magbulungan ang mga bisita. Nataranta lalo si Trina. Nagsimula na siyang pawisan. Tawagan ko kaya? Magtatawag na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. May nakasuot na puti. Gusto niya sanang salubungin ito nang biglang natigilan siya. Imbes na groom, may nakita siyang puting kabaong. Binuhat ang kabaong ng ilang taong nakaitim. Nakatayo lang si Trina at pinapanood silang palapit. Nang ibaba nila ang kabaong, natauhan na rin siya. Sino kayo? Alam niyo ba kung nasaan kayo? Umalis kayo rito, sabi niya. Lumapit sa kanya ang isa sa mga lalaki at yumuko. Ma'am Trina, nakikiramay po kami. Lalong nagalit si Trina at sinabing, anong pinagsasabi mo? Umalis ka na, itinulak niya ang lalaki at gusto niyang lapitan ang kabaong. Nang makita niya ang mukha ng taong nasa loob, nanlumo siya at lumuhod. Jake, sabi ng lalaki. Dahil sa sobrang depresyon ni Jake, nagpakamatay siya 3 araw na ang nakalipas. Kahapon lang siya natagpuan. Pakipirmahan na lang po ang death certificate. Hindi na nakinig si Trina. Tinitigan niya ang taong nasa loob ng kabaong. Hindi iyon si Jake. Puno ng sugat si Jake at namamaga. Bakit si Jake ang nasa loob? Nanginginig ang kamay niya at agad na binuksan ang kabaong. Gusto niyang makita ang buong katawan ni Jake. Para makita na hindi si Jake ang nasa loob ng kabaong. Pero siya nga. Nanginginig ang kamay niyang gusto sanang hawakan ang kanyang kamay. Jake, wag mo akong takutin. Gumising ka na. Hindi nakakatawa to, sabi niya. Umiiyak siya. Pero hindi gumagalaw ang taong nasa kabaong. Sinabi ng lalaki na kailangan niya na itong pirmahan para makapagpahinga ng payapa si Jake. Hindi siya patay, sigaw ni Trina. Natutulog lang siya. Sobrang mahal niya ako. Hindi siya mamamatay. Binigay ng lalaki ang cellphone ni Jake. Ma'am, ito lang ang nakita namin. Dapat niyong makita. Nang buksan ni Trina ang cellphone, puno ito ng litrato at video nilang dalawa ni Alex sa kama. Namutla si Trina. Alam niya lahat, bulong niya. Kailan pa? Nanunood siya. Nakita niya ang mensahe ni Alex. Alam mo na, sabi ni Alex 1 buwan na ang nakalipas. Babalikan kita, sabi niya 3 araw na ang nakalipas. Puntahan mo na lang ako, sabi ni Alex. Nanginig si Trina. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at naghingalo. Jake, sigaw niya. Binigay sa kanya ang medical report ni Jake. May depresyon siya sa nakalipas na 1 buwan. Nang matanggal ang kanyang sugat, sinasaktan niya ang sarili. Nang pinuntahan niya ako sa ospital, nakipaglampungan pa rin siya sa ibang lalaki. Umalis siya pero pinanood ko pa rin siya. Sa bawat pagtatangka na magpakamatay, nakikipaglandian siya. Sa gabi na nagpakamatay ako, tinatamasa niya ang yakap ng ibang lalaki. Sinabi ko noon kay Trina na umalis kung sawa na siya. Sasaya ako para sa kanya. Sasaya ako kung sasaya siya. Ngunit sa bawat pagtatangka kong magpakamatay, nakikipaglandian siya sa iba. Kailanman hindi niya ako nakita. Binasa ko ang medical report. Tumulo ang kanyang luha. Nanigas. Bumagsak siya. Naging libing na lang. Binago ang kasal. Umiyak siya. Lumuhod. Si Trina ay nakasuot ng itim. Hindi gumagalaw sa tabi ng kabaong ko. Dumalo ang aming kaibigan. Lahat sila ay nagulat sa sinapit ko. Malakas na umiyak si Trina. Nakatayo sa harap ng kabaong ko. Umiyak siya. Sumigaw. Gumulong. Jake, patawarin mo ako, sabi niya. Simula noon, kinulong ni Trina ang sarili at naglasing. Gusto niya na akong makita. Sa kasamaang palad, hindi ko siya pinapansin. Hinagis niya ang botelya. Nakita ko siyang nakatayo sa dilim. Umiyak. Sa labas, may nakita akong anino. Trina, bakit ka naglalasing? Tanong ni Alex. Jake, tanong niya. Hinawakan niya si Alex. Jake, mahal kita. Babalikan kita. Alam ko na mahal mo ako. Nagulat si Alex. Nakita ko ang galit,
Bakit mo siya mahal pa rin? Sobrang tagal na niyang patay. Hindi mo ba ako nakikita? Alam kong galit si Alex. Binuksan ni Trina ang kanyang mata at umiyak. Inutusan kitang huwag magpakita, sigaw niya. Ako. Ako ang nagpakamatay sa'yo. Hindi ako nakikinig. Lumuhod si Alex at umiyak. Trina, patawarin mo ako. Baby, huwag mo akong iwan, sabi ni Alex. Hindi sumagot si Trina. Tiningnan niya si Alex. Sabi ko na huwag kang magpakita. Gusto mo bang mamatay? Tinitigan ni Trina si Alex. Dahil sa akin kaya siya namatay. Hindi pa ako nakabawi. Hindi na ako makabawi, sabi niya. Paano ako magpatawad? Bago pa siya magsalita, umalis si Trina. Hindi nagtagal na laman ko na may relasyon silang dalawa at buntis pa si Trina. Ibinahagi nila ang balita sa iba. Puntahan mo sila, sabi ng mommy niya. Mahal ka namin. Mahal ko pa rin si Jake, sabi ni Trina. Sabi ng katulong na magiging maayos na ang lahat. Pinuntahan pa rin ni Trina si Alex. Hindi mo na ako mahal, tanong ni Alex. Tumigil si Trina at ngumiti. Siyempre. Kailangan kitang mahalin, sabi ni Trina. Magpapakasal ka sa akin. Pagkatapos, natuklasan ko ang lahat. Kung hahawakan mo ako, mamamatay ka, sabi ko sa kanya. Naging malinaw ang lahat ng nalaman ko. Kailangan kong magpaalam. Pumunta ako sa ibang bansa. Malayo sa kanya. Nagtrabaho. Hindi na siya nakipag-ugnayan. Nagtayo ng cave. Sa huli, nakabangon rin ako. Nang magbago ako, gumanda ang buhay ko. Naging si Hector ako. Ako ay naging isang tao. Hector, sigaw ni Anton. Tumawa si Hector. Bakit ka nandito? Tanong niya. Nagbiro ako. Hindi pa ako komportable. Tumawa si Anton at sinabing gusto ko pang lumaki. Naghanda ng pagkain. Sasamahan kita, sabi ko. Dumaan ako. Ikaw lang ang nag-aalala sa akin. Binuhat mo ako. Hindi ka komportable, sabi ko. Umiti ako. Binigay mo sa akin ang bawat pangangalaga. I love you. Napangiti ako at sinabi, salamat po, Ate Anton. Pagkatapos, naglakad ako at sinuot ko ang sinelas ko. Nakita ko ang steaming hot pot sa harap ko at ibinigay ko ang fermented fruit wine kay Anton. Dito na ang wine. Sana magustuhan mo po. Tumawa siya at sinabi, okay. Susubukan ko ng mabuti. Ang matamis at smooth na wine ay dumaloy sa lalamunan niya at kumislap ang mata niya. Masarap po, Hector. Humugot ako ng hininga. Uminom kami ni Anton ng alak. Nang hating gabi na, biglang tumunog ang alarm ko. Ate Anton, tignan po natin ang Aurora Borealis. Umupo kami sa mat at tinitigan ang Aurora Borealis sa pamamagitan ng glass window. Nagniningning ang mga Aurora Borealis, malalim na asul na nagpapakita ng mga kagandahan nito. Nakakamangha na parang nangangarap lang ako. Hindi ko na napansin ang oras. Sa huli, natulog kami ni Anton sa living room. Pagkatapos namin mag-goodnight, nahiga ako at binuksan ko ang TikTok ko para manood. Biglang may lumitaw na isang video. Dating CC ng Lynn Enterprise, si Trina, umalis na sa Lynn Enterprise, sabi sa video. Nagulat ako nang nakita ko ang balitang ito. Noong umalis ako, nawala na si Trina at si Alex. Ang negosyo ng Lynn Enterprise ay laganap sa buong mundo. Noong lumabas ang balita tungkol kay Trina, ang stock sa ibang bansa ay bumaba. May mga opisina na rin na nagsara. Noong nakita ko ang balitang ito, gusto kong maging masaya kasi sinaktan ako ni Trina. Sa kasamaang palad, hindi ako nakaramdam ng kahit ano. Para bang isa na siyang estranghero. Pinatay ko ang video at nagpahinga ako. Kinabukasan, inihanda ni Anton ang breakfast. Pagkatapos kong kumain, binigay niya sa akin ang isang imbitasyon sa party. Ano ito? Tanong ko. Ang isang Chinese party sa bayan. Ipinadala sa lahat ng insik sa bayan. Gusto mo bang pumunta? Sabi ni Anton. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Nag-alala ako sa mga panahong ginugol niya kasama ako. Mas gusto kong mapag-isa. Binigay lang sa akin ang imbitasyon kasi gusto niyang mamasyal ako sa labas. Gusto mo bang pumunta? Tanong ko. Ngumiti si Anton.
Hinawakan ko ang imbitasyon. Nag-alala ako dahil matagal na akong hindi pumunta sa mga party. Ako ay mayabang. Hindi ko kayo pipilitin, sabi ni Anton. Naglakad sila. Bago pa kami maghiwalay sinabi ni Anton, Happy Mid-Autumn Festival. Happy Mid-Autumn Festival. Kumakain ako ng mooncake sa buwan. Sobrang tagal ko nang hindi nag-iisang nag-celebrate ng Mid-Autumn Festival. Noong bata pa ako at hindi pa naghihiwalay ang mga magulang ko, gusto kong mag-celebrate ng Mid-Autumn Festival at Chinese New Year. Bumalik si Papa mula sa ibang bansa at naghanda si Mama ng pagkain. Pagkatapos, tumira ako kay Trina. Tuwing Mid-Autumn Festival, uwi siya. Pagkatapos noon, nakasama ko si Alex at mag-isa akong nag-celebrate. Kinakain ko ang huling mooncake nang may biglang kumatok sa pinto. Maligayang Mid-Autumn Festival, sabi ni Anton. Nagulat ako. Kung hindi ako nagkakamali, may dinner si Anton sa kanyang pamilya. Alam ko na iniisip mo ako, sabi niya. Sabi ng mga magulang ko na puntahan kita. Naintindihan ko at pinapasok ko siya. Nakita agad ni Anton ang kinakain kong mooncake. Yun lang ang kakainin mo, tanong niya. Tinanguan ko siya at sinabi kong ayos lang ako. Biglang kumulo ang tiyan ko at napahawak ako rito. Kung hindi ako pupunta, sasakit ang tiyan mo. Palagi siyang pumupunta sa bahay ko kaya alam niya kung nasaan ang lahat ng bagay. Pumasok siya sa kusina at nagtanong kung gusto kong magluto ng fried rice. Tumayo ako sa pinto at tumango. Hindi nagtagal, may fried rice na sa harap ko. Gumawa rin siya ng mga side dish. Gusto sana niyang umalis sa kusina nang pinigilan ko siya. Pwede ka rin bang kumain sa akin, tanong ko. Habang kumakain at nag-uusap kami, napagtanto ko na hindi na ako nag-isa. Sa unang pagkakataon, sinabi ko sa kanya ang lahat ng lungkot at hinanakit ko. Noong bago lang ako pumunta rito, naghanda na akong mabuhay mag-isa. Kung hindi ko siya nakilala, di ko alam ang gagawin ko. Pinagtatawanan ko ba kita, tanong ko. Tahimik niyang pinakinggan at hinawakan ang aking kamay. Hindi ko pinigil. Malapit na sa madaling araw, nakatulog na ako nang kinuha ang kamay ko. Huwag mo akong iwan, sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing hindi kita iiwan. Nagniningning ang araw at tinatakpan ang aking mukha. Tinanggal ko ang kamay ko. Nakita ko na natutulog si Anton. Hinalikan ko ang aking kamay at dahan-dahan kong hinimas ang kanyang mukha. Magandang umaga, sabi niya. Magandang umaga, sagot ko. Simula noong araw na iyon, naging mas malapit kami. Babalik ako sa aming bansa, sabi niya. Tumingin ako sa kanya at hindi nagkaintindihan. Inilagay niya ang mainit na gatas sa harap ko at mumiti. Alam ko na nasa ibang bansa ang pamilya niya. Kinuha niya ang aking kamay at sinabi, tutulungan kita. Si Hector, importante ka sa akin. Sa airport, niyakap ko si Anton. Mag-iingat ka, sabi ko. Si Anton ay isa ring taong tumulong sa akin. Ngayon, bumalik na siya sa dati. Si Hector, maaari nang ituring na si Jake. Sa dating Lynn Residence, ang nagmamay-ari rito ay si Lisa, kapatid ni Trina. Lalapit na si Lisa sa kasal. Si Alex ay nanonood sa gilid. Inalala niya. Si Lisa ang magtatapos ng kanilang kasal. Nakita siya sa Lynn Residence nang hindi sumisigaw. Kung hindi malapit si Trina, pupunta na sana si Alex. Alam niyan. Paminsan-minsan ay gumagawa ng gulo si Trina at Alex. Noong nagising na sila, pinauwi ko na sila. Noong una, nagreklamo pa si Mommy pero pinagbantaan ko siya. Sa huli, nanahimik na rin siya. Nang umalis na ang pamilya ni Trina, hindi na ako nakialam. May anunsyo na rin ako na wala na kaming koneksyon sa kanila. Gusto ko na si Anton ang mag-ayos. Hindi na ako tinanong ni Anton tungkol dito. Ipinapadala niya na lang ang mga impormasyon tungkol sa kanila. Naghahanda na siyang bumalik sa New Zealand. Miss niya na ako. Makalipas ang 3 buwan, nagkita kami ni Anton. Mahigpit kaming nagyakapan at hindi makapagsalita. Tumingin ako sa kanya. Tagal na. Umiti siya at niyakap ako. Sobrang tagal na, sabi niya. Magkahawak kamay kaming naglakad paalis sa airport. Hindi namin napansin na nakatingin sa amin si Laura. Si Laura ay kapatid ni Trina. Napatitig si Laura. Nakita niya si Jake na buhay pa. Natandaan niya.
Nakita ni Laura na hawak ang kamay ko at kinakusap. Hindi alam ni Laura ang dahilan. Pinasa niya ang video kay Lisa at sinabing, "Pumunta ka na sa aming video. Baka mayroon pa." Kinagat ni Laura ang kanyang labi. Ayaw niya na magalit si Trina. Alam ko na nahihirapan si Trina. Sa huli, pinasa niya pa rin ang video. Habang binabasa ko ang mensahe niya. Si Anton, ayaw akong saktan. Ayaw ko na maalala muli si Trina. Ngayon, kailangan namin itong pag-usapan. Alam na niya, sabi ni Anton. Hindi makatingin si Hector kay Anton. Hindi niya alam ang gagawin. Niyakap siya ni Anton at sinabing, pero huwag kang mag-alala. Nakatutok pa rin ako sa buhay ko. Alam ko na hindi niya ako hahayaang bumagsak ulit. Sinubukan ko na. Nagtagumpay ako. Araw ng kasal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Binigay sa akin ang lahat. Sa hospital, sinaktan niya si Trina. Ayaw niyang maniwala. Sinisi ko siya na nasasaktan ko siya. Hindi pa rin siya nakahanap ng kapayapaan. Hector, hindi kita iiwan, sabi niya. Pinipigilan niya si Alex. Biglang tumunog at nagsigawan ang mga tao. Panoorin natin ito. Nagsinungaling siya. Naghiganti si Hector. Pagkatapos ng araw na iyon, si Trina ay naging mas masama. Nagdasal si Mommy pero walang nangyari. Pinutol ko ang pader ko. Bumagsak si Anton. Salamat sa'yo, sabi ni Hector. Pinatay na lang ni Anton ang telepono. Naghahanda ng bumalik sa Pilipinas. Noong gabing iyon, sinabi ni Hector sa akin ang lahat. Alam ni Anton na si Trina ay hahanapin siya. Si Trina sa hospital ay gustong bumalik. Gusto niyang magpaliwanag. Nagalit si Lisa. Trina, gusto kitang tulungan. Sobrang nasasaktan ko sa'yo. Sobrang nag-alala ako. Hindi ako malito, sabi ni Lisa. Itinulak niya si Lisa. Ayaw niyang magsinungaling sa sarili. Sa labas, nakita niya si Hector. 3 araw, ginugol ang hapon. Sa silid ko. Sa silid naming dalawa. Iginuhit ko si Hector. Nagalit si Hector at sinisiraan ni Lisa. Hindi ko kaya. Natulog ako noong gabing iyon. Pinangarap ko ang dating ako. Naalala ko na hindi ako perpekto. Ito ay nakakatawa. Sumayaw si Lisa. Nakita ko. Gusto ko bang tumawa? Alam ko sa sarili ko. Natulog si Trina. Hindi magtatagal mamamatay ako. Umiyak si Lisa. Sobrang tagal ko nang hindi nakaramdam nito. Naparalyzed si Trina at napahiga sa sahig. Sobrang mahal kita. Nagluluksa ako sa puso mo, sabi ni Lisa. Sa kasamaang palad, nakatulog na si Trina. Hindi ako magpapakasal kay Alex. Sa akin, si Trina pa rin. Hindi na ako babalik. Trina, pwede bang maghiwalay na tayo? Tanong ni Alex. Pababayaan kita. Natulog na si Trina. Itinutok ko. Buntis. Nagpaalam ako. Hindi ka na magkakaroon ng pag-asa. Hindi ako magpapadala kay Trina. Inilista ko ang lahat. Gusto ko siyang mahalin. Umiyak na kami at wala kaming nakita. Noong panahong iyon, natapos ang pag-ibig. Pagkatapos nito, dumating ang aming ina at ginawa kaming iba. Ginawa niya ang lahat. Namatay si Hector at ngayon nagluluksa ako para sa'yo, sinabi ni Mama. Napagod na ako. Napahinto si Mama. Nakuha ko na siya. Nagawa niya ang lahat. Namuhay. Sinisiw na ang sinisiw. Hinigpitan ni Mama ang bisig niya. Alam ko na hindi ka nagbibiro at ngayon ikaw na ang bahala, sabi ni Mama. Tahimik kaming pumunta kay Hector. Si Anton ang nasa unahan. Mayroon pang mga kaibigan. Alam ni Hector ang lahat. Nakahiga si Lisa sa kama. Tumingin si Anton. Ikaw ang nagtrabaho, tanong ni Lisa. Hindi nakagawa si Anton ng isa pa. Namatay na si Hector at wala na. Inilabas ni Lisa si Alex para kuhanin. Naging mas masahol pa ang resulta. Hindi nakalimutan ni Mama na humingi ng tawad. Namatay si Alex. Pagkatapos ng lahat ng ito. Nakaramdam na si Anton. Ngayon, ito na ang kinabukasan.
Sinabi ni Lindsay na kailangan kong gumawa ng desisyon. Ang Lindsay ay napuno ng kasinungalingan. Kailangan ni Trina umalis sa Lynn Residence para magbago. May gagawin ba ako? Tanong ni Lisa. May ginawa ka na, sabi ni Anton. Alam ni Anton na si Lisa ay nakatulong. May nakita si Lisa na hindi pa nakikita dati. Si Anton ay natutuwa para kay Lisa. Sa susunod ang kinabukasan na nakatingin ako, hindi ko na pinansin ang Lindsay. Pagkatapos ng 3 buwan, nagpakasal na kami ni Anton. Si Mama na lamang ang nakakaalam. Ang lahat ng ito ay dahil kay Hector. Kinikilig na ako at may bago ng buhay sa aming pamilya. Ang Lin family ay hindi na parte ng buhay ko. Si Trina ay mas magiging masaya. Hindi na ako interesado kung anong mangyayari kay Trina. Sa totoo lang, nalaman ko sa Lindsay. Alam ko, sa panahong iyon, na ginawa namin ang tamang desisyon. Sabi ng puso ko, mabubuhay na ako nang walang pag-ibig ni Mama at magiging masaya ako sa iyong piling. Sa wedding reception, kinausap kami ni Trina. Ito si Jake, sa huli ay magpapaksal kami. Hindi namin alam ang nangyari, parang patay ka na? Gusto mo rin ba? Nagtanong na ba kay Trina? Bakit niya ako hahanapin? Bakit niya ako hahawakan? Bakit mo gustong malaman? Sino ang hahawakan ni Trina kung ito na si Alex? Alam ba niya na natutulog ako kasama si Anton at siya? Alam namin kung kailan na masusulit namin ang lahat. Sa gabi ng ikasal kami. Ikinasal namin ang kanilang mga kaluluwa. May kidlat. Tumingin siya ng malungkot. Sa gabing iyon, dumating ako at natuklasan namin. Alam ko kung kailan na matatanggap ang kapayapaan na hindi na mapapalitan. Maging anuman ang mangyari. Kapag nagkaanak kayo, baka maimpluwensyahan mo ang papa mo at bigyan kanya ng pwesto sa kumpanya, sabi ng mommy niya. Tumingin sa akin si Trina. Nawala niya ang taong mahal niya. Wala nang importante ang pera para sa kanya. Ano man ang sasabihin ng mommy niya, gusto pa rin ni Trina na hiwalayan si Alex. Makalipas ang 1 taon, muling nagtrending si Trina at Alex. Noong nakaraang trending dahil ito sa nakahihiyang relasyon nila. Ngayon, dahil noong nagpunta sila sa civil registry, ay may biglang kinuha si Alex na kutsilyo at inatake si Trina. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Trina ang kanyang buhay at dinala siya sa ospital. Nahatulan si Alex ng 0 taon na pagkakakulong. Sa huling kapalaran ng mag-asawang ito. Nagalit ang lahat. Wala akong pakialam sa kanila. Nakikinig kami. Nakakatawa ang nangyari kay Trina. Nagbalik tanaw ako. Gusto ko na siyang yakapin. Alam ko kung gaano siya gumanda. Maganda ang totoo. Magsimula na ang bukas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa hospital. Gusto ka nilang makita, sabi ng mommy niya. Sino sila? Tanong ko. Ang naghiwalay sa akin para hanapin ang bagong tahanan nilang matatawag. Sa pagkakataong ito, sa wakas natanto ng tunay na mga magulang na nagmamahal. Namatay na ako noon pero buhay pa ako. Kaya gusto nila akong makita. Tinanggihan ko. Sa akin, ginawa ni Anton ang buong puso niya. Hindi na namin sila kailangan. Tumawa si Anton at niyakap niya ako. Hindi mo kailangang sabihin ng. Sa kabilang banda, hindi nila alam. Nakukuha lang nila ang hinahanap nila. Ako na ang bahala sa kanila. Sa gilid ng kanyang pamilya, hindi nagsinungaling ang mommy ni Hector. Hindi kailangan para sa inyo na tulungan. Dapat kayong dalawa ay lumakad at hanapin kami. Dapat ay nag-iisa. Sinasabi niya ang katotohanan at umiyak. Kailangan nilang manindigan. Hindi kami nagsalita, kami ay tumindig sa ating mga sarili. Pinalayas na kami ng mommy ni Hector. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi ito ay nakakagulat. Nang sinubukan namin ang mga pagkakataong gumawa ng isang bagay. Nagkasama na ang aking mga magulang para itago iyon mula sa akin. May kasalanan ka ba? Sa loob namin walang nakipag-usap. Nakipag-usap na kami. Malapit ka na? Nang makita kami sa lugar, ikaw. Si Hector at ako ay handang mahulog sa labas. Malapit nang bumalik si Anton sa aming bansa. Pinuntahan namin ang New Zealand. Natakot ako sa mga mata ni Hector. Natapos na ang lahat at ang lahat ay nagbago. Nakita ko ang sinulat niya at sinabi niya na makita lang namin ako.
Sa susunod hindi ko siya iiwan. May nangyari sa akin. Humingi ako ng tawad. Binuksan ko ang aking mata at sinabi na hindi na kami magkikita. Bago pa magpakamatay. Pinatigil ko siya. Alam ko na kailangan kong mabuhay para sa Hector. Sa New Zealand, mas marami kaming nakilala at hindi namin ito nakita. Sa luma naming pamilya. Pagkatapos ay wala na sila. Hindi ko itinigil. Pagkatapos ay nagkita kami ni Anton. Noong huli ang kasal nila. Kung walang nangyari. Sinabi niya kung paano kaming inalagaan. Sa mundo, binigay namin ang lahat sa mundo. Hindi kami makapagpapalit. Pagkatapos ay napunta ang lahat. Pagkatapos nito, naghanda si Hector na maglakad. Hindi ako huminto. May ginawa ako para alalahanin ka. Hindi ako makakakita. Magkaroon ng kahabag-habag na buhay. Sa gabing iyon, naramdaman namin kung ano na ang gusto namin. Ngayon, bumabalik na kami. Magagalit ka sa amin. Noong nagising na, kinabukasan, babalikan ka namin. Hindi kami nakipag-usap. Si Anton. Magbubukas sa amin. Andito na ako, sabi ko. Naglalakad ang mga magulang. Umiiyak ang mama niya. Ngayon. Pagkatapos ay hihingi na tayo ng kapatawaran. Hindi nahanap si Trina. Nakuha ko ang nakikita ni Anton. Nagpatuloy si mama. Hindi mo ba ito kayang tanggapin? Tanong ni Lisa. Sa palagay ko, ito na ang malapit kay Hector. Pagkatapos noon, si Lindsay at ako ay magkasama. Ito na ba iyon? Nakakita ka ng bagong kahihinatnan at hindi ako. Dahil hindi gumagana. Ang daming nangyari. Hindi ko kailanman ginawa ang mga malalaking pagbabago. Napunta ito doon sa akin. Napaka-importante mo. Alam ko na magtatagumpay ako sa dulo. Hindi mo kailangang magdasal. May pamilya kami para sa iyo. Gusto namin na maging ligtas ka. Pagkatapos ay hindi na kami nagpakasal sa kanya. Pamilya at lahat. Ito na ito ang wakas ng masayang lahat. Sa puso namin. Nagbabago. Ibahin kay Hector. Sa dulo, binago ni Hector ang kanyang isip at hindi niya ako binigyan ng isang kinabukasan na naaalala ko. Hindi man lang ako binalikan. Sa gabing nagpakasal. Nagpakasal kami. Nagnakaw kami. Alam niya. Pagkamatay. Sa kabilang banda. Binawi ang kapayapaan. Sa kabila ng lahat. Naglalakad ka. Hindi magtatagal.